Naranasan mo na bang husgahan dahil sa kung sino ka? Dahil sa kakulangan mo o dahil ibang paraan mo na pagkatuto? Forrest Gump. Isang pelikula noong 1994 ay tumatak sa puso ng marami. Isa siyang lalaking may intellectual disability and physical condition. Pero sa kabila nito, nagtagumpay siya sa buhay, naging sundalo, atleta at negosyante. Pero paano kung hindi siya nabigyan ng pagkakataon? Paano kung hindi siya pinayagang mag-aral? Dito nagsisimula ang usapan, inclusive at special education, hindi lamang karapatan kundi pundasyon ng makatarungang lipunan. Sa kabila ng lahat ng kanyang pinagdaanan, may isang babaeng pumasok sa kanyang buhay. Babaeng naging daan upang magkaroon siya ng tiwala sa kanyang sarili, upang harapin ang anumang hamon na kanyang tatahakin. Sa ngayon, ating pag-uusapan ang kahalagahan ng inclusive education, kasama ang aking partner. Oy partner, ano palang gagawin natin ngayon? Ang gagawin natin ngayon, tatalakayin natin kung gaano kaimportante ang special and inclusive education sa ating lipunan. Ganun ba? Ay partner, alam mo ba, napanood ko na pala yung kahapon yung Forrest Gump. Grabe yung pinagdaanan niya, no? Posible kaya yun? Totoo ba yun? Tama ka, partner. Kahit may intellectual and physical disability si Forrest, nakapagtapos siya, naging sundalo, atleta, at naging negosyante pa. Parang imposible ata yun. Kung sa tutuusin, sa totoong buhay, ang makagaya nila ay hindi pinapapasok sa paaralan. At yan ang problema. Diyan pumapasok ang inclusive education. Isang sistema na kung saan dapat pantay ang karapatan sa edukasyon para sa lahat. Kasama na ang may mga espesyal na pangangailangan. So ibig sabihin, dapat pala lahat ay may access sa edukasyon, kahit may disability kagaya ni Forrest? Oo, dahil karapatan nila yon. At yan ang pag-uusapan natin ngayon, kung bakit mahalaga ang special and inclusive education at paano ito mapapabuti. Pero partner, di ba may programa naman ito ang gobyerno natin? Meron. Ayon sa DepEd 2023, mahigit 5.5 million ang may kapansanan dito sa Pilipinas. Pero 10% lang ang may access sa edukasyon. Ganon talaga kalala? Oo, partner. May mga paralan na walang guro na train sa SPED, walang pasilidad at walang awareness. Isipin mo kung si Forrest ay nasa ganitong sistema. Baka hindi siya nabigyan ng pagkakataon. So, tulad ng nasa X-ray na, hindi siya tinatanggap ng eskwelahan o paaralan dahil mababa yung IQ niya? Exactly. Buti na lang, ipinaglaban siya ng nanay niya. At ang sabi ng nanay niya, "My son is just the same as anybody else." Pero sa Pilipinas, maraming mga magulang ang walang resource na gawin yon. So, ibig sabihin, marami talagang mga kabataan ang walang access nito? At ang epekto nito, hindi lang sa bata, kundi sa buong lipunan, kaya mataas ang unemployment, stigma, at inequality. So partner, dapat niya bang sinusuhin kung tinatawag nila na inclusive education? Oo, partner. Unang-una, karapatan ito. Ayon sa Republic Act 7277, UN Convention on the Rights with Persons with Disability, obligasyon ng gobyerno na dapat siguraduhin na may access ang mga kabataan sa paaralan. Ganun pala partner. Alam mo partner, meron din akong isang nalalaman tungkol sa inclusive education. According to UNESCO 2020, inclusive classrooms help to improve self-esteem, empathy, at academic performance. Hindi lang ito para sa may mga kapansanan, kundi na rin ito para sa lahat ng mga bata. So, dapat pala, meron din silang natatanggap na psychological benefits. Oo, tama. Tulad ni Forrest, dahil sa suporta ng guro, mama, at mga kaibigan niya, nadiskubre niya kanyang talento sa pagtakbo, sa military at sa business. So, ibig sabihin pala talaga na inclusive education is ito yung daan o tulay para ipalabas o matupad yung isang potensyal nila.
Oo, tama. Hmm. Hindi ito charity, kundi investment sa lipunan. So partner, paano natin ito maisa sa katuparan dito sa ating bansa? Ito na nga partner, meron tayong 4 na konkretong hakbang. Una, pagsasanay ng guro. Pangalawa, community involvement. Pangatlo, accessible na pasilidad. Pang-apat, pundo at pulisya na dapat suportahan ang Inclusive Education Act. So ganun pala. Partner, may gumagawa na ba yan dito? Oo partner, tulad ng ATRAVE na nagtuturo ng computer sa mga visually impaired. May ilan ding speed na aktibo, ngunit hindi ito sapat dahil sa hindi ito standard sa buong paaralan. Ganun pala partner. Sa movie, tumutulong ang mga institusyon kay Forrest tulad ng mga paaralan, military, pati na rin dito ang business. Tumpak, Hmm. ang inclusivity hindi lang sa paaralan kundi sa buong lipunan. Tayo partner. Bilang estudyante, ano ang pwede natin gawin? Marami tayong magagawa partner bilang estudyante. Una, kumilos at magsalita. Pangalawa, magsimula sa ating sarili. Pangatlo, sumuporta sa mga pulisya. Ganun pala. Bali, yan yung mga step o dapat natin gawin para magawa yan. Oo partner, bilang mga estudyante. Maliit na bagay, pero sobrang laki ng epekto nito sa atin. Tama, tulad ng sabi ni Flores, meron ako dito. I may not be a smart man, but I know what love is. At ang tunay na pagmamahal ay ang pagtanggap at pagbibigay ng tsansa para sa lahat. So main partner, inclusive education is for all, hindi sa isa lang. Sa huli, ang inclusive education ay hindi lang tungkol sa pagtuturo. Ito ay tungkol sa pagkilala sa dignidad at kakayahan ng bawat isa. Kapag binuksan natin ang pinto ng edukasyon para sa lahat, mas makatao, mas patas at mas makulay ang kinabukasan ng ating lipunan. Lahat ay may karapatang matuto at nasa atin ang tungkulin siguraduhin na walang maiiwan.